Okay, hello. So, ito yung natin, problem dun sa quiz 3. Gawa lang natin ng keto correction gamit yung isang method, which is yung projection method, table projection method. Okay, so gamitin lang natin yon. So, kapag nagsosolve tayo nun, kailangan lang natin is itong dimensions na to. Nilagay ko na yung dimensions. Pero given naman to dun sa quiz natin. So, ang hinahanap doon is ito si AD, BD at CD. So, dyan na lang tayo mag-focus. Pwede naman kasi yung point D naman natin, which is yun nandito, yan is 3 members lang. So, meron tayong mabubuong 3 equations at 3 unknowns dyan sa point na yan or sa joint D. Okay, so yung table natin, composed lang yun sa column ng member. Okay, member, then projection, tapos yung projection hatiin lang natin sa yung parts, which is wait lang, x, y, and z. Tapos last column is yung ating total length ng member. So first member AD, BD, then CD. Tapos, yung values naman ni AD sa x direction, ito si AD. Okay, palitan ko na yung kulay para makita pag nasusulat niya. Okay, so ito si AD. Ang x direction niya, ang x natin is ito. So, ang x niya is si J lang. So, yung J niya is 1. Then, ang y niya is, dito yung y. Ang y natin is ito, si M. So, yan ay 2. Next, Z. Ang z direction is ito. Yan. Okay, so papunta dito yung z. Value natin ay 2. Okay, so kung titingnan natin, lahat ng z value ng ating members is equal lang kasi lahat sila ay nandun lang kay point D. So lagyan na natin yung z values na 2 rin dito. So 2 para kay BD, 2 rin para kay CD. Okay, so yung x values naman ni BD, check natin. Ang x value ni BD ay ito. Same lang sila kay AD na 1 lang din. Okay, so lagay natin dito 1. Ang y naman niya is ito. Okay, so ilan yan? Ito naman n. So ang n natin is 1.5. X naman ni CD. Okay, ito si CD. So, ang x natin is itong value k. So, meron tayong 5. Next, ang y naman natin dyan is same sila ni BD. So, yan is 1.5 din. 1.5. Okay, so pagkukuha tayo ng total length, square root lang ng 3. Summation of squares, then square root 1 squared plus 2 squared plus 2 squared. Ito naman is 1 squared plus 1.5 squared plus 2 squared. Square root of 5 squared plus 1.5 squared plus 2 squared. Okay. So, yan na yung total lengths. Ito na natin. 1 squared plus 2 squared plus 2 squared. So, ito ay 3. Next is pwede nyo ilagay na square root of 29 over 2. Pwede rin naman na yung 2.693 kung saan kayo mas comfortable. Next is yung kay CD naman. So pwede naman ilagay natin square root of 5 square root of 5 over 2 or 5.59. Okay, so pag nakuha na natin yung projections, which is ito, pwede na natin yan gamitin paggawa ng equations. So, pag nag-summation forces ako sa x, ito yung gagamitin natin. At sa y at z, yan na yan. So, summation forces x is equal to 0. Okay, so gamitin na natin yung projections. Yung projections is para makuha natin yung components ni AD in terms of x, y, and z. Ganon din kay BD.
component niya in terms of x, y, and z din. At ganoon na rin kay CD. So, paano ba natin yung kinukuha, yung components na yun? Di ba ano lang, x over L. So, kapag kay AD, meron tayong x over L niya, yung total length na 3. So, yan na yung x component ni AD. Next naman, yung x component ni BD, 1 over 2.693 na lang ilagay ko. So, yan na yung kay BD. Next, kay CD naman is 5 over 5.59 CD. Okay, so pag sa X, wala na tayong ibang external forces. Kasi ang external force lang natin is kay Y, which is itong 10. Okay, so wala na yan, equal to 0. Okay, kunin naman natin yung mga signs nitong ating forces kay AD, BD, at CD. So gamitin lang natin yung mag-assume lang tayo na lahat muna is naka-tension. So pag tension yan lahat is papalayo dapat kay point D or kay joint D. So kung lahat yan ay palayo, ibig sabihin si CD pag ganyan, BD papunta doon at AD papunta doon. So kung i-assume natin na ang center natin is si joint D at lahat yan ay palayo, ang positive natin is papunta dito, negative naman papunta doon sa x direction. So ang positive lang natin ay si CD lang. Okay, so kung positive si CD, negative na yung dalawa. Next, summation forces naman sa y direction. Okay, so ito yung values naman natin for y. Meron tayong para kay A, 2 over 3 AD. Next is 1.5 naman over 2.693 BD. Then meron tayong 1.5 over 5.59 CD. Tapos yung ating external force na 10 kN. So pupunta siya sa positive direction. Ang negative natin ay yung sa kabila. Okay. So positive natin dyan is si BD at si CD. Okay. So positive to, positive 10, positive to, positive din si BD. Ang negative lang ay si AD. Yan, equal to 0. Next is summation forces Z. Para may multo Okay. So sa Z direction naman, lahat ng projections ay 2. Okay. So lagay lang natin 2 over 3 AD. Next, 2 over 2.693 BD. And 2 over 5.59 CD. Okay, so wala na rin external force, direction Z, so equal to 0 na. Tapos, kung susundin natin yung ating inassume kanina na lahat ay papalayo kay D, ibig sabihin kung ang positive natin is upward, ang negative ay downward, so lahat yan is magiging negative. So kung lahat yan ay negative, meron ka ng 3 equations, 3 unknowns. Pwede na natin yung ilagay sa calcu. Wait, lagay natin. Ayan, okay. So, ito na yung gagamitin natin. 3 equations, 3 unknowns sa calculator. So, dapat lang is, pag gagamitin ito, nakapasunod dapat yung inyong mga equations. Kung nasa unahan si AD, dapat lahat, nasa unahan na rin si AD. Ganun na rin si BD at CD. Ayan. Okay, so type lang sa calcu. First is yung kay x direction, negative 1/3, negative 1 over 2.693, at positive 5 over 5.59. Tapos 0. Okay. Next is negative 2 over 3, at positive 1.5 over 2.693, positive 1.5 over 5.59. Then, meron tayo ditong 10 na external force. So, yung 10 na yan is, kung titingnan natin yung equation dyan sa ating calcu, AX plus BY plus CZ is equal to DN. Ibig sabihin, dapat yung 10 na yan is dapat nandito sa kabilang side. So, pag nilipat natin yan sa kabilang side, magiging negative 10. Okay, next.
Sa z values naman, negative 2/3. Negative 2 over 2.693. Negative 2 over 5.59. Tapos, 0 lang ulit. Yan. Okay, so ito na yung value mo ni AD na makukuha. AD. Positive siya, ibig sabihin, tension yan. 8.571 tension. Next, negative. So, si BDI, yan ay negative 7.694. Negative meaning compression. Next, CD. So, si CD ay 0. So, ayan. Okay, so ito na yung final answer mo dun sa ating problem.